Kwento ito ng isang batang nagkaroon ng memorya ng ibang tao na namatay sa ibang panahon. Ang batang ito ay si Rio na napunta sa pangangalaga ng mga bandido matapos mamatay ang kanyang ina. Tinitiis niyang mabuhay sa mahirap na kalagayan para balang araw ay maipaghiganti niya ang kanyang ina. Nagsimula ang kwento habang nakasakay si Haruto sa bus at iniisip ang mga pangako niya sa kababata niyang si Miharu bago sila magkahiwalay at ang mga nangyari na magkita sila ulit ilang taon ang makalipas. May napansin siyang batang babae na nakatingin sa kanya at may katabi din na isang babae. Dito na sila na-aksidente at nagising si Haruto sa katawan ni Rio. Nalilito si Rio kung bakit siya may memorya ng ibang tao at iniisip na baka dahil ito sa pagkakaroon niya ng lagnat noong isang araw. Dumating ang tatlong lalaki na kasama niya matapos siyang maulila ng kanyang ina. May dala-dala silang sako at itinabi muna sa gilid. Pinaalis nila si Rio dahil nangangamoy umano ito at hindi sila makakain ng maayos. Habang nasa labas siya ay tinanong siya ng apat na babae kung may nakita ba umano siyang babae na kulay lila ang buhok. Dahil walang alam si Rio ay nilapitan siya ng isang babae na si Celia at tinanong ang ibang impormasyon sa lugar. Ginamit ni Celia ang kanyang kapangyarihan kung mayroon umanong magic response sa lugar. Dito natuklasan ni Celia na may nakatago ding malakas na mahika sa katawan ni Rio. Nagtaka sila dahil isa lang namang mababang klase ng tao si Rio ngunit nagtataglay siya ng mahika. Bago umalis sila Celia ay binigyan niya si Rio ng mga pilak bilang pasasalamat sa ibinigay nitong impormasyon. Para matago ito ay ginawa itong kwentas ni Rio at bumalik sa bahay na tinutuluyan niya. Pagkabukas niya ng pinto ay bigla siyang sinaksak ng lalaking nakamaskara ngunit ang mga pilak lang ang natamaan nito. Aatakihin na sana ulit siya nito nang biglang magpakita ang isang babae na tinawag siyang Haruto. May ginawa ang babae sa kanya para magamit niya ang kanyang mahika at ang kanyang pisikal din na abilidad na natutunan ni Haruto. Kahit na gumamit na ng mahika ang lalaki ay hindi pa rin ito makatama kaya madali lang itong natalo ni Rio. Nakita ni Rio na gumagalaw ang sako kaya binuksan niya kaagad ito at dito niya nakita si Flora na isang prinsesa at ang siyang hinahanap din nila Celia. Nawalan ito ng malay nang makita ang patay na lalaki sa tabi niya. Inilabas siya ni Rio at nakita sila nila Celia at dali-daling lumapit sa kanya si Christina na isa ding prinsesa. Habang pinapagaling si Flora nila Celia at Rowana ay si Vanessa ang nakipag-usap kay Rio at sinabihan na sumama sa kanila para umano sa imbestigasyon. Akala ni Rio ay tatanungin lang siya kaya sumama siya ngunit bubugbugin pala siya para umano mapaamin siya. Nadakip naman ng mga kawal ng kaharian ang lalaki na nakalaban ni Rio ngunit pinatay naman ito ng hindi kilalang lalaki. Nagising si Flora at kaagad na pinakuha si Rio kay Vanessa at Celia. Matapos nilang makuha si Rio ay pinagaling siya ni Celia. Pagkagising ni Rio ay ipinaalam sa kanya ni Celia na nais umano siyang makita ng hari para formal na pasalamatan sa pagligtas kay Flora. Dahil dito ay ginantimpalaan siya ng scholarship ng hari at makakapag-aral sa paaralan ng mga mayayaman sa kanilang kaharian na Beltram Royal Academy. Sa una ay hindi naging maganda ang tingin sa kanya ng mga kaklase niya lalo na si Alphonse. Matapos ang klase ay pinuntahan ni Rio ang silid ni Celia dahil sa alok nito na tulungan siya sa pag-aaral. Isang araw habang nasa klase sa paghawak ng espada ay nakipagduwelo sa kanya ang kanilang guro. Nagagamit ni Rio ang nalalaman ni Haruto sa espada kaya nagugulat na lang din ang kanyang mga kaklase. Kahit ang guro nila ay namamangha sa ipinapakita niya. Madali din natututo si Rio sa mga aralin dahil sa mga alaala ni Haruto na isa ng college student. Basta maintindihan lang niya ang nakasulat ay kaya na niyang sagutan lahat. Pagsapit ng pagsusulit ay madali lang nasasagutan ni Rio ang mga tanong dito. Kaya pagkalabas ng resulta sa pagsusulit ay nagawa niyang mapantayan sa top 1 spot ang prinsesa na si Christina. Hindi matanggap ni Alphonse ang nagawa ni Rio ngunit napagsabihan naman siya nila Christina at Rowana kaya napatigil din siya. Pagkalipas ng 5 taon ay napili si Rio sa mga estudyante para sa exhibition tournament katapat ang mga kabalyero ng kaharian. Ayon kay Celia ay baka kunin siya na maging kabalyero ng kaharian kung maganda ang ipakita niya sa tournament. Ngunit ayon kay Rio ay wala siyang balak sumali dito at plano niyang umalis pag makatapos na siya. Gusto niyang pumunta sa homeland ng mga magulang niya sa Yagumo region. Pagsapit ng exhibition tournament ay nakatapat niya dito si Charles Arbor na nambugbog sa kanya dati. Sineryoso ni Charles ang exhibition na ito dahil nagagalit siya kay Rio dahil ito umano ang dahilan ng pagkakademot niya. Ngunit nagagawa pa rin ni Rio na makipagsabayan sa kanya hanggang sa matalo niya si Charles. Matapos ang naganap na exhibition tournament ay may mga chika babes nang lumalapit kay Rio. Nakausap naman ni Charles ang ambassador ng Proxia Empire na si Riz na siya din palang pumatay sa nakalaban ni Rio 5 taon ang nakakaraan.
Dito na niya nalaman na si Rio pala ang dahilan bakit natalo ang ipinadala niya. Isang araw ay nagkaroon sila Rio ng outdoor practicum sa kagubatan. Habang nasa daan ay nakaharap nila ang mga goblins at mabilis nila itong natalo. Naramdaman naman ni Rio si Reese sa di kalayuan na ikinagulat ni Reese. Dahil dito ay gustong subukan ni Reese ang totoong kakayahan ni Rio. Pagkarating nila Rio sa dapat destinasyon nila ay hindi nila inaasahan na isang bangin pala ito. Dito na nagsilabasan ang mga orc at aksidenteng natulak si Flora na kaagad namang iniligtas ni Rio dahilan para siya ang mahulog sa bangin. Matapos nilang matalo lahat ng orc ay pinagbintangan ni Stuart si Rio na siya umanong responsable sa pagkakatulak kay Flora. Narinig ni Rio ang kanilang pag-uusap kaya naisip ni Rio na hindi na magpakita sa kanila. Plano sana niyang makapagtapos ngunit sa isip niya ay mas makakabuti sa kanya kung umalis na lang ng kaharian. Bigla namang may nagpakita na malaking halimaw at dahil hindi nila ito matalo ay tumakbo na sila. Naiwan naman si Flora na pinapagaling ang isa nilang kasama ngunit nakita naman sila ng halimaw. Aatakihin na sila nito nang bigla itong inatake ni Rio dahilan ng pagkaputol ng isang braso ng halimaw. Nakikipagsabayan pa rin kay Rio ang halimaw ngunit nagkaroon ng pagkakataon si Rio na mapatay ito. Dumating naman sila Christina at kaagad na umalis si Rio bago pa siya makita ng mga ito. Napaisip si Reese na baka galing si Rio sa Yagumo region dahil sa itim na buhok nito at sa kakayahan ni Rio na gumamit ng spirit arts na para sa kanya ay nakakabahala. Narinig naman ni Celia ang usapan ng director ng paaralan na si Garcia at ng ama ni Stuart na si Gustavi. Gusto ni Gustavi na isisi kay Rio ang muntikang pagkahulog ni Flora sa bangin. Dahil sa iniiwasan ni Garcia ang posibleng gulo ay hinayaan na lang niya ang gusto ni Gustavi. Bumalik si Rio sa silid ni Celia para magpaalam at susulat na lang umano siya gamit ang pangalang Haruto. Inutusan naman ni Gustavi ang biskin na si Latifa na hanapin at iligpit si Rio. Pagkadating ni Rio sa kalapit na kaharian ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya ngunit hindi niya muna ito pinansin masyado. Nakilala niya sa isang tindahan ang tindera na si Lotta na nagulat din matapos makita ang itim niyang buhok. Si Lotta ang gumabay sa kanya sa pagpili sa mga dadalhin niya sa paglalakbay. Matapos niyang makapamili ay umalis din siya kaagad sa lugar. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay ay nakita niya dito si Latifa na nakahiga at pagkalapit niya para tulungan sana ito ay bigla siyang inatake nito. Natamaan si Rio ng may lason ngunit madali itong natanggal ni Rio sa kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Latifa sa bilis ni Rio kahit umano na isang tao lang si Rio. Napansin ni Rio na tanging kutsilyo lang ni Latifa ang ginagamit nito kaya ito ang pinunteriya niya para wala nang magamit si Latifa. Matapos matalo ni Rio si Latifa ay parang nahimasmasan ito at nag-iiyak. Pinatulog muna ito ni Rio at napansin niya ang collar sa leeg nito. Dahil nabasa ni Rio kung paano ito tanggalin ay sinubukan niya ito at matagumpay na natanggal ito. Siya pala ay si Endo Suzani na siyang batang kasama ni Haruto sa bus. Katulad ni Haruto ay napunta ang memorya niya kay Latifa na alipin ng pamilya nila Stuart. Nang magising ito ay dito na nalaman ni Rio ang misyon ni Latifa sa kanya mula sa utos ni Gustavi. Bago umalis si Rio ay itinuro niya kay Latifa ang lugar na tinatawag na wilderness kung saan umano naninirahan ang mga kagaya ni Latifa. Ngunit sumusunod pa rin siya kay Rio kaya wala nang nagawa si Rio kundi pasamahin na lang si Latifa. Dito ay nagluto si Rio ng pasta at nagulat siya nang tawagin itong spaghetti ni Latifa. Napaisip si Rio sa posibilidad na magkapareho sila ng sitwasyon at mas nakumpirma niya ito nang marinig niyang binanggit ni Latifa ang Tokyo habang natutulog ito. Napunta sila sa malapit sa kagubatan na may malaking puno ngunit nagtataka si Rio dahil hindi ito nakikita ni Latifa. Isang gabi habang natutulog si Latifa ay nakita ni Rio sa labas ang lobo. Dahil sa liwanag mula dito ay nawala pansamantala ang paningin ni Rio at may apat ng demi-human na kaharap si Rio. Nagawa ng dalawa sa kanila na mapuntahan si Latifa at nang makumpirma nilang ginamitan ito ng mahika para makatulog ay inatake kaagad ng isa sa kanila si Rio. Dahil hindi makakita si Rio ay nahihirapan siyang lumaban hanggang sa matamaan siya ng isang atake dahilan para mawalan siya ng malay. Nanaginip si Rio sa babaeng tumulong sa kanya dati na tinatawag siyang Haruto. Ayon sa babae ay konektado umano sila ni Haruto at nabibilang lang siya kay Haruto. Nang magising si Rio ay nakausap niya ang isa sa pinuno dito na si Ursula at humingi ng tawad ang mga demi-human na umatake sa kanya na sila Uzuma, Orphea, Alma at Sarah. Kinabukasan ay inanyayahan si Rio na makaharap ang iba pang pinuno na sila Sayldora at Dominic. Habang nag-uusap-usap sila ay nagpakita naman ang spirit ng World Tree na si Dryes. Ayon kay Dryes ay nararamdaman niya umano ang isang spirit sa loob ng katawan ni Rio.
Nang tiningnan ito ni Dryas ay nagulat siya nang makumpirma niyang isa din itong person-shaped spirit na kagaya niya. Dagdag pa ni Dryas na baka isa ito sa 6 na nawawalang Great Spirits ilang libong taon na ang nakakaraan matapos ang Divine Demon War. Sa isang taong pamamalagi dito ni Rio ay marami na din siyang natutunan dito. Pinuntahan naman ni Riz ang pugad ng mga wyvern sa isang kuweba kasama ang isang lalaki at ninakaw nila ang itlog dito. Habang idinadaos ang Grand Spirit Festival ay nabasbasan si Rio bilang kinikilalang kaibigan ng lahi nila at si Latifah naman bilang residente na ng lugar. Nadagdagan naman dito ang bilang ng mga chika babes ni Rio. Nagpasya si Rio na sabihin na kay Latifah ang nakatakda niyang pag-alis. Gusto ni Rio na iwan na dito si Latifah ngunit ayaw nito na iwan siya ni Rio kaya tumakbo ito paalis. Nagpahinga muna ang kasama ni Riz at si Riz naman ay mag-iimbestiga umano muna sa kapaligiran. Binigyan niya ito ng bagay na kapag lunukin niya ito ay madali siya umano matutunto ni Riz. Pagkaalis ni Riz ay nakita na niyang papalapit ang mga humahabol sa kanilang mga wyverns. Naramdaman ni Dryas at ng mga pinuno na may kakaibang reaksyon sa loob ng barrier. Kaya tiningnan kaagad ito nila Sarah at nakita nila ang lalaki na kasama ni Riz. Napansin nila kaagad ang itlog na daladala nito ngunit mabilis na tumakas ang lalaki. Ngunit nakita naman siya ng wyvern at dito na nalaman nila Sarah ang tungkol sa itlog na daladala ng lalaki. Sinamantala naman ni Riz ang pag-iwan ng mga wyvern sa kuweba para nakawin ang iba pang itlog ng mga ito. Dahil hindi na kailangan pa ni Riz ang kasama niya ay dinurog niya ang pulang bagay na katulad ng nilunok ng kasama niya dahilan para ito mamatay habang hinahabol ito ng wyvern pati nila Sarah. Nakita ito ni Latifah at dumating din ang wyvern at inatake siya kaagad nito. Nang malaman ni Rio ang nangyayari ay kaagad niyang naisip si Latifah at mabilis na umalis. Dumating naman si Alma para tulungan si Latifah at nagpasya sila na si Latifah muna ang haharap sa wyvern habang naghahanda si Alma. Ngunit nang aapakan na ng wyvern si Latifah ay dumating naman si Rio. Nilabanan ni Rio ang wyvern at mabilis lang niya itong natalo kaya nagsialisan din kaagad ang ibang mga wyvern. Kinabukasan ay nag-usap ulit sila Rio at Latifah at sumang-ayon na si Latifah na magpaiwan sa nayon. Dito na din niya sinabi kay Rio na galing siya sa ibang panahon kaya sinabi na din ni Rio na magkapareho lang sila ng sitwasyon. Bago umalis si Rio ay binigyan siya ng bagong espada at balabal. Ibinigay din ni Sayaldore kay Rio ang space-time cache at ginamit kaagad ito ni Rio para paglagyan ng mga gamit niya. Matapos ang 2 linggong paglalakbay ay narating ni Rio ang Yagumo region. Humingi siya ng tulong kay Ruri na abala sa taniman kasama si Sayo para makausap ang pinuno ng nayon na saktong lola naman ni Ruri. Nakausap ni Rio ang pinuno ng nayon na si Yuba at sinabi sa kanya ni Rio ang nais niyang matupad ang pangako ng ina niya na maipakita sa kanya ang Yagumo region at mabigyan na din ng maayos na libing dito ang kanyang mga magulang dahil dito umano sila parehong ipinanganak. Matapos mabanggit ni Rio ang pangalan ng ama at ina niya ay madali itong nakilala ni Yuba dahil anak pala nito ang ama ni Rio. Sinamahan ni Yuba si Rio kung saan ginawa ng libingan ang mga magulang niya. Ayon kay Yuba ay palihim umanong umalis sa kanilang lugar ang mga magulang ni Rio. Dahil sa hindi nila alam kung babalik pa ba sila ay ginawa na lang nila ito ng libingan. Napatanong si Rio kung ano umano ang dahilan ng mga magulang niya sa pag-alis. Ayon kay Yuba ay hindi pa umano siya makakapagsabi nito sa ngayon pero kung makakapaghintay si Rio ay darating din ang oras na masasabi niya din ito. Nakilala ni Rio ang kapatid ni Sayo na si Shin at isinama siya sa paghahunting sa kagubatan. Gumawa din siya ng paliguan gamit ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa dami ng nagagawa ni Rio sa nayon ay madami ding chika babes dito ang napahanga niya. Isang araw ay napadaan sa nayon ang anak ng pinuno ng kalapit na nayon na si Gon dahil nasiraan umano sila habang naghahatid ng supply sa kaharian. Binigyan sila ni Yuba ng matutuluyan at nang papunta na sila sa matutuluyan nila ay nakasalubong nila si Rio. Tinadyakan ni Gon ang paa ni Rio ngunit siya patuloy ang bumagsak. Binigyan ni Rio sila Ruri ng bagay na tinatawag na protective amulet at ipinapalagay niya ito sa sulok ng kanilang silid. Dumating naman sa nayon si Hayate na isang tax examiner at namalagi din sa bahay nila Yuba. Isang gabi ay pinasok ni Gon ang silid nila Ruri kaya nag-react kaagad ang bagay na ibinigay ni Rio. Ilang segundo lang ay dumating dito si Rio at binugbog si Gon. Naawat lang siya ni Hayate at sa pag-amin ni Gon kay Hayate ay kaagad na umaksyon si Hayate para mapatawan ng parusa si Gon. Napagtanto ni Rio na mas gumagalaw na siya base sa nararamdaman ni Haruto at parang nalalayo na siya sa plano niyang ipaghiganti ang kanyang ina. Humingi ng tawad si Rio sa inasal niya nung isang gabi pero mas nagpasalamat pa sila Yuba at ang iba sa ginawang pagprotekta ni Rio. Dumating ang araw para ihatid na sa Royal Capital ang mga naani ng nayon pati na rin si Gon at mga kasamahan nito.
Bago pa umalis si Hayate ay may ipinapabigay na sulat si Yuba para sa kanyang ama na si Goki. Pagkadating nila sa kaharian habang magkasama sila Ryo at Sayo ay may iniligtas si Ryo na babae mula sa pagkakadukot nito. Kaagad silang umalis dito ni Sayo dahil iniiwasan ni Ryo na mapasali sa anumang gulo. Matapos ibigay ni Hayate ang sulat sa kanyang ama at mabasa ito ay kaagad nilang pinuntahan si Ryo. Dito na nalaman ni Ryo mula kay Goki at sa asawa nitong si Kayoko na isa palang prinsesa sa kaharian ng Karasuki ang ina niyang si Ayame. Kasamahan naman ni Goki ang kanyang ama na si Zen sa naganap na digmaan at sa galing nito ay inirekomenda niya si Zen na maging personal guard ni Ayame at dito na sila nagkaibigan. Ngunit pagbisita ng prinsipe ng Rockerian sa kaharian nila ay nagkagusto ito kay Ayame at sinubukan na ipadukot si Ayame. Ngunit hindi ito nagtagumpay dahil dumating dito si Zen. Nakaisip ng paraan ang prinsipe para isisi kay Zen ang umano'y pagkamatay ng alalay niya at nagdemandang execution kay Zen pati ang ipakasal din umano sa kanya si Ayame. Kaya napilitan ng hari na ama ni Ayame na pasekretong patakasin silang dalawa sa kaharian. Isinama ni Goki si Ryo sa palasyo para makaharap ang hari at reyna. Ikwento ni Ryo ang naging buhay nila ng kanyang ina at naging buhay niya matapos itong mamatay. Sinabi niya ang plano niyang ipaghiganti ang kanyang ina sa pumatay dito na si Lucius na isang adventurer at kasamahan din ng kanyang ama. Dahil dito ay gusto ng hari na magduelo sila Ryo at Goki para umano handa si Ryo kung sakaling magkaharap sila ni Lucius. Nalaman din nila Goki na si Ryo pala ang nagligtas sa kanilang anak. Pagkaumpisa ng duelo ay hindi inaasahan ni Goki ang lakas ni Ryo. Kaya ginamit niya ang air slash ngunit madali lang itong natalo ni Ryo. Hindi sila makapaniwala na natalo ni Ryo si Goki at ayon sa hari ay parang hindi na kailangan pa ni Ryo na magsanay pa. Bumalik na sila Ryo sa nayon at sinabi kay Ruri ang totoo niyang katauhan. Ayon kay Ryo ay balak niya ding umalis ng nayon matapos ang isang taon at bumalik sa Stral Region. Matapos malaman ni Sayo ang planong pag-alis ni Ryo ng nayon ay nalungkot siya dito kaya nakiusap si Shin kay Ryo na manatili na lang sa nayon ngunit wala din itong nagawa. Sinanay ni Sayo ang kanyang sarili dahil plano niyang sumama kay Ryo sa pag-alis nito. Sa araw bago ang nakatakdang pag-alis ni Ryo sa nayon ay nagtapat ng pag-ibig si Sayo sa kanya at sinabi din ni Sayo na handa siyang sumama kay Ryo sa pag-alis. Ngunit ayon kay Ryo ay hindi niya umano kayang maibalik kung ano man ang nararamdaman ni Sayo sa kanya. Kinabukasan ng paalis na si Ryo ay nagpaalam pa rin ng maayos sa kanya si Sayo. Dumaan muna si Ryo sa Seirei no Tami at sinalubong siya nila Latifa. Ipinaalam niya sa mga pinuno na mananatili umano siya sa lugar ng ilang buwan bago magpatuloy papuntang Stral Region. Isang umaga pagkagising niya ay nagulat na lang siya na meron na siyang katabing babae. Ayon sa babaeng ito ay isa umano siyang spirit ngunit wala umano siyang masyadong maalala pati pangalan niya ay hindi din niya alam. Gusto nito na bigyan siya ng pangalan ni Ryo at naisip ni Ryo ang pangalang Aisha. Dinala ni Ryo si Aisha sa mga pinuno at para na rin makita ito ni Dryas at malaman nila kung anong klase siyang spirit. Pagkadating ni Dryas ay hindi nito sigurado kung anong spirit na bibilang si Aisha. Tinanong nila si Aisha kung anong elemento ang ginagamit nito. Nagulat na lang sila nang sabihin ni Aisha na lahat umano ng elemento ay kaya niyang gamitin. Dahil dito ay pinaglaban ni Dryas sila Ryo at Aisha para malaman kung nagsasabi ba ito ng totoo. Pagkaumpisa ng laban ay nagagawa ni Aisha na makipagsabayan kay Ryo at katulad ng sabi ni Aisha ay nagagawa nga niyang gamitin ang iba't ibang elemento. Dahil sa patindi ng patindi na ang labanan nila ay pinatigil na ito ni Dryas at baka mapinsala pa ang lugar nila. Nag-usap naman sila Ryo at Latifa bago ang araw ng pag-alis ni Ryo. Dito lang nila nalaman na pareho pala silang sakay ng bus na naaksidente. Kinabukasan bago umalis sila Ryo at Aisha ay binigyan si Ryo ng teleportation crystal at hiko na kayang magpabago ng kulay ng buhok ni Ryo. Magagamit umano ito ni Ryo sa Stral Region dahil isa siyang wanted dito. Habang si Celia naman ay ikakasal na pala kay Charles Arbor. Pagkadating nila sa Beltrant ay nagtaka si Ryo na mas marami ngayon ang tao dito. Ayon sa tindera na nakausap niya ay meron umanong kasal na magaganap mula sa pamilya ng Arbor kaya maraming tagalabas ng kaharian ang pumunta. Kinagabihan ay pinuntahan nila ang silid ni Celia ngunit wala na ang mga gamit dito ni Celia. Ginamit ni Aisha ang kapangyarihan niya para makontrol ang tao sa ibang silid at makausap ito ni Ryo. Dito lang nalaman ni Ryo na ikakasal na pala si Celia kay Charles Arbor. Nahanap ni Aisha ang silid ni Celia kaya ipinaalam niya ito kaagad kay Ryo. Pinuntahan naman kaagad ito ni Ryo at tuwang-tuwa naman si Celia nang makita si Ryo. Napag-usapan nila ang magaganap na kasal ni Celia at ayaw nito na pumunta dito si Ryo.
Alam nilang pareho kung anong klaseng tao ang papakasalan ni Celia na si Charles Arbor kaya nag-aalala si Rio sa kanya. Nag-aalala naman si Celia na baka dumating bigla ang mga nagbabantay sa kanya kaya pinaalis din niya kaagad si Rio. Nang makausap ni Rio si Aisha ay sinabi niya dito na hindi niya umano nakita ang totoong nararamdaman ni Celia. Kinabukasan sa araw ng kasal ay binisita ni Reese si Charles. Habang nag-uusap sila ay nakaramdam si Reese na may spirit sa paligid at nararamdaman din niya na napakalakas nito. Matapos ipakilala ni Charles ang iba niyang asawa kay Celia ay bumisita naman si Christine kay Celia at nag-usap silang dalawa. Humingi ng tawad si Christine kay Celia dahil wala siyang magawa para mabalik ang dating ngiti ni Celia nung nag-aaral pa umano sila. Habang nasa parada sa kasal ay nakausap ni Celia si Aisha gamit ang telepathy. Itinuro ni Aisha ang kinaroroonan ni Rio kaya napaiyak na lang si Celia. Bago pa sila makababa ng karwahe ay sumugod na si Rio. Mabilis na natalo ni Rio ang mga nakabantay na mga kawal kaya madali siyang nakarating sa karwahe na kaagad sinuntok si Charles. Ginawa niyang hostage si Celia at kinausap ito gamit ang telepathy para sabihin na kunwari lang ito. Sinabi ni Rio sa lahat na dadalhin niya umano si Celia. Kaagad siyang umalis at madali lang siyang nakalampas. Naalala ni Reese si Rio kaya sinubukan niya ito kung ito nga ang nasa isip niyang tao. Nagpakawala siya ng matinding atake pero napigilan pa rin ito ni Rio. Habang sinusundan sila Rio ng mga kawal na sakay ng Griffon ay ibinigay niya si Celia kay Aisha para makatakas sila habang nilalabanan ni Rio ang mga humahabol sa kanila. Nakalaban ni Rio si Alfred ngunit dahil iniiwasan ni Rio na may masawi dito kaya hindi niya malabanan ng buong lakas niya si Alfred. Ginamit ni Alfred ang kapangyarihan ng kanyang espada at nagbigay ito ng malaking pinsala sa natamaang bahagi nito at dito na din nagkaroon ng pagkakataon si Rio na makatakas. Pagkadating niya sa kinaroroonan nila Celia ay may biglang nagsilabasa naman ng mga kakaibang mahika sa iba't ibang panig ng lugar. Nang mawala ang mga ito ay naramdaman ni Aisha na may nangangailangan ng tulong dito kaya sinabihan niya kaagad si Rio na tulungan ang mga ito. Ito pala ay mga tao galing din sa panahon nila Haruto at Endo ngunit hindi lang memorya nila ang napunta dito kundi buong katawan nila. Pagkadating dito ni Rio ay narinig niya na nagsalita ang isa dito ng lingwahe na ginagamit din ni Haruto. Kaya kaagad na inatake ni Rio ang mga mandurukot at mabilis itong naubos. Matapos niyang mailigtas ang dalawa ay laking gulat niya nang makita sa isang karwahe si Ayase Miharu na siyang babaeng iniibig ni Haruto. Dito na nagtatapos ang ating kwento at sana'y nagustuhan mo ito. Maraming salamat na din sa panunood at sa susunod ulit na kwento.